Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 120 pesos kada kilo ng presyo ng sibuyas, ipinatupad na. LTO, sinuspinde ang pagbabawal sa mga e-bikes at e-trikes sa National Highway. Kapakanan ng job seekers, binigyang pansin sa Senado. Investigasyon sa flood control, tinutukan ng Kongreso. Dagdag benepisyo, handog sa mga atleta at coaches na lalahok sa SEA Games. Utang ng pamahalaan nitong Oktober, bumaba ng 32%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Una sa mga balita, binawi ng Land Transportation Office o LTO ang pagbabawal sa pagmamaneho ng mga electric bikes at electric tricycles sa mga national highways simula ngayong December 1. Tunghayan ang ulat mula kay Joby Rodriguez. Sinuspindi muna ng Land Transportation Office o LTO ngayong Lunes ang pag-impound sa mga light electric vehicles gaya ng e-bike at e-trike na mahuhuling pumapasada o bumabiyahe sa mga main roads at national highways. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, binigyan ng extension period ang pagbabawal hanggang January 2, 2026. Sa naturang petsa umano ay sisimula na ang mahigpit na pagpapatupad ng impounding. Aniya ang hakbang na ito ay layong mabigyan pa ng panahon ang mga rider ng e-vehicle na maging pamilyar sa mga regulasyon na ipapatupad bago pa man ang full enforcement nito. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Ayon sa ahensya, magkakaroon na rin ngayong Lunes ng information drive upang maipaliwanag ng maayos sa publiko ang nararapat na paggamit ng mga e-vehicles. Isasagawa ng mga LTO enforcer at personnel sa mga kalsada ang information drive upang ganap na maabisuhan ang mga naturang riders. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Samantala, ang dahilan naman kung bakit ipagbabawal na ang mga e-vehicle sa national highways dahil sa mga aksidenteng nangyayari sa kalsada na may kinalaman ang mga ito. Sa kabilang banda, sa isyu naman ng pag-impound ng mga hindi rehistradong luxury vehicles nitong weekends, nilinaw nila Kanilaw na magiging patas pa rin ang batas kalsada para sa lahat. Patas sa lahat. Kaya nating humuli ng mga kolong-kolong motor, kaya rin nating humuli ng mga luxury vehicle. Patas lang po sa lahat. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ipinatupad ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price na 120 pesos kada kilo ng parehong pula at puting sibuyas. Epektibo ito ngayong unang araw ng Disyembre na layong mapigilan ang taas presyo ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang pagpapatupad ng DA ng MSRP ay bunsod ng naiulat na pagtaas ng presyo ng sibuyas na umabot sa 300 hanggang halos 400 pesos kada kilo. Samantala, binigyang diin din ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ang ipinatupad na pansamantalang import ban sa bigas ay mananatiling epektibo hanggang huling araw ng taon.
Ipinag-utos naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga regional director na iprioridad ang kaligtasan at maayos na pagbiyahe ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Ayon kay LTFRB Chairperson Atty. Vigor Mendoza II, sundin lahat ng panuntunan, gawing maayos ang pasilidad at serbisyo nito sa mga mananakay. Ayon pa sa ahensya, higit nilang pinahalagahan ang interes ng mga commuter kaya tratuhin nila ng tama ang mga pasaherong sasakay sa kanila. Samantala, inaasahang dadagsa pa ang mga luluwas sa mga probinsya at dadayo sa Metro Manila bunsod ng pagsisimula ng holiday break ng mga paaralan sa mga susunod na araw. Sa iba pang ulat, posibleng nagamit din umano sa maanumalyang flood control projects ang bilyong pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito'y matapos ang paglipat ng 60 billion pesos na PhilHealth Fund sa Bureau of the Treasury o BTR sa ilalim ng Unprogrammed Appropriations o hindi nakaprogramang alokasyon ng pondo upang umano'y ilaan sa flood control projects. Samantala, pinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos mula sa BTR at ayon sa Department of Budget and Management, ibabalik sa PhilHealth ang pondo sa pamamagitan ng 2026 National Budget. Para sa ating ulat panahon, 3 weather systems ang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Makakaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Mindanao, bunsod ng Intertropical Convergence Zone. Habang makakaranas ng mahinang pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon, partikular sa Batanes, bunsod naman ng Amihan. Susunod sa News Force. Pagpapanagot sa mga kurakot, isinulong ng Gabriela. Pagpuksa sa political dynasty, panawagan ni ML Representative De Lima kaugnay ng maanumalyang budget insertions. Kapakanan ng job seekers binigyang pansin sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.